Sir, I retired from the PNP after having 38 years in the... Ilan po years? 38, sir. 38. Ano pong rango inabot niyo, sir? Major General, 2-star. Wow, 2-star. Pero Major General kayo. That means you are very smart. Alam niyo na po lahat ng sistema, kalakaran, kalokohan, left and right, up and down dyan sa PDEA. Simple question lang. Tinanong mo, sino-sino mga involved dito dati? And you failed to do that. Maybe natatakot ka lang. Maybe that guy told you that whoever those people involved, nahiya ka lang, natatakot ka lang, speak up. Mga kabayan, ginisa ni Senator Rapi Tulfo ang PDEA Director na si Virgilio Lasso. Ito ay matapos itanggi ni Lasso na legit ang mga dokumento na ipresenta ni Maharlika kung saan ay umamin mismo ang dating PDEA agent at investigador na si Jonathan Morales na pirmado niya ang mga dokumento at hindi ito computer generated. Sabi ni Tulfo, dapat magsabi ng katotohanan itong si Lasso bilang pinakamataas na opisyal ng PDEA dahil tila may pinagtatakpan o may kinatatakutan na malaking tao at opisyal ng gobyerno. Kaya it's possible na yung sinasabi ng asset kay DG Lasso may katotohanan. We have to accept our fault, our weaknesses. Nang sa gayon, doon lamang natin masusolve ang isang problema. Maaring may katotohanan, imbis na babanggain nyo, we have to investigate. Di ba ba? And I'm sure hindi naman gagawa-gawa ng istorya. He's a very respectable man, especially as a Major General. And again, I'll salute you for the second time dahil ito po yung in-expose nyo. I salute you really, Major General Lasso. Iginiit ni Senator Rapi Tulfo na sa halip na banggain o sabihan niyang sinungaling, itong si Morales ay dapat magsagawa muna siya ng masusing investigasyon kung gaano katotoo ang mga ibinubunyag nito kaugnay sa di umano ay nasa listahan si dating senator at ngayon ay Pangulo ng Bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at isang sikat na artista na si Maricel Soriano. Ulitin ko po, alam po ninyo ito, mga taga-law enforcement, tuwing bagong palit ng administrasyon, may lalapit at may lalapit yan na illegalista. Sir, ito po yung kalakaran noon. Ito pong offer namin. Ano po yung kaya nyo? Ano pong kaya nyo tanggapin? Ano pong gusto nyo? Ganon po nangyari palagi. And I know that. Having been dealing with the PNP, PDEA, and other law enforcement for the past 20 years, alam po nangyari yan. Alam na alam ko po yan. At you cannot deny that. It's just unfortunate dito kay Major General Lasso, hindi niya natanong yung simple question na, diba, sino dito ang gumagawa ng ganon maling kalakaran. Sa huli, nanindigan si Tulfo na dapat ay huwag mapikon. Itong si Lasso sa halip ay makipag-coordinate sila sa Senado at magsabi ng pawang katotohanan para matukoy at lumabas ang katotohanan sa ginagawa nilang investigasyon sa Senado. Yun po yun. Sana ho, sir, huwag kayo mapikon. Yes, sir. Sana mag-cooperate kayo sa amin nang sa gayon we can formulate laws na makatulong po sa mapagandang trabaho nyo. Wala ko tayong malusutan. Kasi sir, kung sabihin nyo, malinis and all, bakit po? Babalik ulit ako nung December, miniraid na opisina ng PDEA, magbibenta sana ng maraming droga. Saan ang galing yon? Di po ba? Di kundi dahil sa mga raid, sa mga huli. Tama, sir? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na may pinagtatakpan itong si PDEA Director Virgilio Lasso? At kung totoo man, sino kaya ang nasa likod o pinakamataas na opisyal ng pamahalaan na kanyang kinatatakutan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Director Lasso, Director General Lasso, para sa kalaman mo at sa kalaman ng mga pulis, ito yung sistema, Mr. Chair, and I hope you will agree with me. Sa lahat ng mga illegalista, ito yung sistema. Kapag nagpalit ang administrasyon, lalapit yan sila doon sa bagong upo. Sir, ito po yung dating kalakaran. Ito po yung pwede maibigay namin sa inyo. At ito po yung dapat ine-expect namin na maibigay ninyo. So therefore, for me, in my humble opinion, yung tao lumapit sa kanya, nagsasabi ng totoo po yun. Kaya nga sinisingil lang niya o tinetesting niya itong si Director General Lasso kung papayag ba siya sa ganun lumang kalakaran. Dahil kapag hindi siya pumayag, then hindi na ipupush yun, then hanap sila ng ibang grupo na papayag. Ganun po yun eh. Hindi naman out of the blue, yan po ginawa-gawa po nung lumapit kay Director General Lasso. Di po ba? And you agree with me. So nung kayo po nilapitan itong asset na to, paupo nilang po, tama? Yes, Your Honor. Kaya nga po, so ibig sabihin, yung bago kayo naging PDEA Director General dyan,
Yung previous administration, ginagawa na yon. Kaya nga pinupuntahan ka para magpresenta ng kanilang offer sa iyo. At buti na lang hindi ka pumayag. Ang pagkakamali mo lang, nandoon ka na. Harap mo na siya, face to face. Hindi mo lang tinanong, oy, or, I don't know kung paano mo tawagin para hindi naman matakot. Pwede mo bang malaman? Hindi yung laruin, di ba, Mr. Chair? Okay yan, pero teka muna. Sino bang may umpisa ng kalakaran na yan? Para malaman ko, baka naman pwede kong tawaran yan. Di ba para huli-huli lang? Kunyari sumasangayon ka. Magbabanggit siya, kasi si ganito, ito yung binibigay. Kasi kami hindi namin kaibigayan. Sige, sino-sino pa mga involved? Huli-huliin mo lang hanggang sa makakuha ka lahat ng impormasyon na kailangan mo para makasuhan agad tulad ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi mo ginawa, nakakapagtaka. Di ba? Gano'n ang katagal ang experience po sa law enforcement? How long have you been sa law enforcement? Sir, I retired from the PNP after having 38 years in the... Ilan po years? 38, sir. 38. Ano pong rango inabot niyo, sir? Major General, 2-star. Wow, 2-star. And I salute you for that, sir. Okay. Pero Major General kayo, that means you are very smart. Alam niyo na po lahat ng sistema, kalakaran, kalokohan, left and right, up and down dyan sa PDEA o maging sa PNP o lahat ng ginagawa ng mga underground, mga illegalista. Simple question lang. Tinanong mo, sino-sino mga involved dito dati? And you failed to do that. Maybe natatakot ka lang. Maybe that guy told you that whoever those people involved, nahiya ka lang, natatakot ka lang, speak up. Sabi niya, kalakaran na yan, matagal na. How long, sir? Hindi mo tinanong? No, sir. Ang exact question, sir, is yan ang kalakaran. Kalakaran, okay. Speaking of kalakaran, we'll ask yung pinalitan mo na PDEA Director, Lourdes Villanueva. Ito ba'y kalakaran ninyo sa panahon ninyo noon? Masakit, sir, yung divulge. Kasi, sir, ang haba ng trabaho natin 20 years ako sa PDEA and never naging kalakal namin yan, sir. At the same time, nung nag-DG kami, nag-DG ako, structured, sir, ang anti-drug operation natin. Mas nakalatag yung intelligence operation. So we are not really dependent on informants. Ang nangyayari kasi, sir, dahil bago, may mga walk-in informants. During my time, nung regional director pa sir ako ng regional NCR, I discouraged the use of walk-in informants. Dapat yung anti-drug operation should be intelligence-based. Yung pinaghihirapan ng ahente. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng operation na yung alpha mo lahat ang magtatrabaho. Maglalaro talaga yan, sir. Now, I'm sorry, sir. But kung lumapit, sir, sa'yo, I assure you, basurero ng droga yan, sir. Kasi kung mag-aano ka ng 30%, magbabasura ka ng droga. Saan mo ibabasura yan? Sa barangay. No other else. So, ibig sabihin, kukuha ka ng malaking seizure, yung 30% dito, ilalagay mo ngayon sa influence barangay. Agent 24/7, sabi niyo nga po. Come again, sir? Guarded po yun, guardiado po yung... Yes, sir. Every room, everywhere may CCTV ang tinetesting. At the same time, pag nakuha na lahat yung, na-testing na lahat ng drugs, pasok na yun, sir, sa stock room, sa storage room. Tama po. With 3 padlocks and a biometric. Okay. Papasok na yun sa loob ng laboratory. At sa loob ng laboratory, sir, is meron pa rin CCTV. Okay. So, in short, pag So, ibig sabihin talaga mahirap. sir, pag Ang tanong ko po sa inyo, bigyan niyo po ako ng listahan ng mga kaso na pinala niyo, nahuli yung droga na na-technical po ang PDEA dahil po sa handling of evidence. Ilan po ang mga kaso na kung saan na-dismiss yung against those? no, sir, I don't have I need. But they can provide you for that. The PDEA can provide you with the Balita po, may mga insidente na nata-technical po ang PDEA dahil nga po sa handling of evidence. Nata-technical po ang PDEA dahil po yung mga operatiba hindi po umaten sa mga kaso. So I need data for those. Yes, sir. We can course through Thank you. the Director General, sir. Yeah, Your Honor, maybe the PDEA can provide that. Yes, I mean, sorry, Director we will submit, Lazo. Your Honor. Even for the PNP. Yes, PNP, ako, very confident ako sa PNP now.
wala nang gagong operatiba ngayon na magpapail ng kaso tapos pag nabayaran, hindi na magsisipot sa hearing dahil alam nilang madidismiss na serbisyo. May corresponding non-appearance ng isang hearing, automatic dismiss yung police na yan. Am I correct? Diba? Pero kailangan Dismiss. Pero mag-submit pa rin kayo dito sa committee, ha? Ng record. lalo po sa dismiss. mishandling of evidence. Meron po man na-dismiss na kaso. Alam ko po. Nati-technical po dahil sa mishandling of evidence. Kaya nga, ibabangga ko yan doon sa sinasabi ni Mr. Villanueva na talagang gwardyado yung mga drugs, imposibleng may makalusot. Pero bakit may nati-technical sa mishandling of drugs? Yung malaking tanong. Pangalawa pong tanong sa inyo, Mr. Villanueva. Yung pong sinasabi ninyo kanina, galit na galit kayo, na basurero yun ang drugs. Of course, basurero ng drugs yun. Pero nagbigay po siya ng information na hindi naman gagawa-gawa ng out of the blue, gagawa siya ng istorya. 30% pa sa ng daming numero, di ba? Kung wala siyang pinagbabasehan. Ako'y naniniwala, it's a possibility na nangyayari po yun. Kaya nga po, di ba, back in December, meron pong na-raid ng PNP sa Taguig, opisina mismo ng PDEA, na magbebenta ng droga, di po ba? O, saan po nga galing? Sana yung droga na ibibenta ng taga-PDEA sa Taguig na ang pagbebenta ng asset ng mga ang PNP mismo? Saan ang galing yun? Sa mga huli, siyempre. Di po ba? Kaya it's possible na yung sinasabi ng asset kay DG Lazo may katotohanan. We have to accept our fault, our weaknesses. Nang sa gayon, doon lamang natin masusolve ang isang problema. Maaring may katotohanan. Imbis na babanggain nyo, we have to investigate. Di po ba? And I'm sure hindi naman gagawa-gawa ng istorya. He's a very respectable man, especially sa Major General. And again, I'll salute you for the second time dahil ito po yung in-expose nyo. I salute you really, Major General Lazo. It's unfortunate lang na hindi nyo po natanong yung mga dapat itanong para makahon mo sana yung asset, makuha mo yung proper information. Nang sa gayon, ma-expose yun, makasuhan ang dapat makasuhan. Pero ako, in my humble opinion, nangyayari po yun. Ulitin ko po, alam po ninyo ito, mga taga-law enforcement, tuwing bagong palit ng administrasyon, may lalapit yan na illegalista. Sir, ito po yung kalakaran noon. Ito pong offer namin. Ano po yung kaya nyo? Ano pong kaya nyo tanggapin? Ano pong gusto nyo? Ganon po nangyari palagi. And I know that. Having been dealing with the PNP, PDEA, and other law enforcement for the past 20 years, alam po nangyari yan. Alam na alam ko po yan. At you cannot deny that. It's just unfortunate dito kay Major General Lazo, hindi niya natanong yung simple question na, diba? Sino dito ang gumagawa ng ganun maling kalakaran? Diba? At hindi ako dyan. Not under my watch. Yun lang po sana, Major General Lazo or DG Lazo, sir. Sabi ko lang po, maaari nga pong, marami po magagaling na mga PDEA agents. I know that for a fact. In fact, tinatawag kayo palagi. Di ba humingi ako ng tulong at nag-perform naman kayo. Ang sinasabi ko lang dito, meron din mga loko-loko, mga taga-PDEA. Ganon din po sa PNP. Kaya nga po pinag-usapan natin ito para makabuo tayo ng mga proseso, ng mga batas at mga guidelines. Kasama po kayo mga stakeholders. Para natin mapigilan ito at hindi na maulit. Yun po yun. Sana sir, huwag kayo mapikon. Yes, sir. Sana mag-cooperate kayo sa amin nang sa gayon we can formulate laws na makatulong po sa mapagandang trabaho nyo. Wala ko tayong malusutan. Kasi sir, kung sabihin nyo, malinis and all, bakit po? Babalik ulit ako nung December, miniraid ng opisina ng PDEA, magbibenta sana ng maraming droga. Saan ang galing yon? Di po ba? Di kundi dahil sa mga raid, sa mga huli. Tama, sir? Your Honor, yes, Mr. Chairman, ang purpose naman po nitong investigation natin, kung mamarapatin nyo, para magkaroon po tayo ng sapat na batas, para hindi na po maulit. Kung nagkaroon man po ng sa amin. Yes, you don't, Alam you don't have to remind me. Yun na po, Nandiyan Your sa Honor. akin yan. I'm the chairman. Alam sorry, ko, Your Honor. kaya lang, in the interest of truth and justice, lahat ng sinasabi nyo dito ay dapat totoo. Kaya kung nga kayo tinatanong at nire-remind palagi na under oath kayo. Kaya magtutulungan tayo dito. You love PDEA. Di ba? Yes, Your You Honor. love your country. Yes, Your Honor. Ikaw, you also love PDEA. And you also love your country. Yes, sir. Oh, so magtulungan tayo dito para maiwasan na itong ganitong leakage na mga classified documents. Yes, sir. Your Honor, since na ito po, ang ano ko na lang po dito, bilang alagad ng batas na lang po, parang pulis sa pulis, Your Honor, since na lumabas po itong information na ito, ano ang gagawin
natin, magkakandak ba tayo ng ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasing mandato ang PIDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba itong mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para ito mga ito talagang ma-exonerate kung kinakailangan o kung kinakailangan managot dahil mayroon silang mayroong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nire-report niya. So doon pa lang, gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganun po ka-tedious yung pagpa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakokontra namin with documents. Siya po, puro lang boka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone, we are going to invite persons. Correct. You're correct. Yes, sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt doon sa 2 minutes na drug test? Sino result. nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayong presidente, Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Lasso. Tanungin natin, sige.